Itapon ang basurang yan sa ulan. Wala na siyang silbi. Sigaw ni Doña Malu habang tinitingnan ang aking duguhang katawan. Sa gabi ng aking kaarawan, imbes na regalo, isang pirasong papel ng pagtatatwa ang natanggap ko. Ninakawan ng anak, pinagkaitan ng yaman, at itinapon sa putikan. Pero tandaan niyo ang mukhang ito. Ang basurang itinapon niyo, magbabalik bilang bagyo. Handa na ba kayong malunod sa aking paghihiganti? Pirmahan mo na ito, Marco. Wala nang silbi ang babaeng yan. Patay na ang anak niyo. At bukas na bukas din, ipadadala natin siya sa mental hospital para tuluyan na nating makuha ang buong pamana niya. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakawangwang na pinto ng opisina. Sa aking panginginig na mga kamay ay hawak ko ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Pinilit kong bumangon mula sa aking kama kahit sariwa pa ang tahi ng aking panganganak. Naghiwa ng mga sangkap at nagluto dahil alam kong pagod ang asawa ko. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong gumaan ang pakiramdam niya dahil akala ko pareho kaming nagluluksa sa pagkawala ng aming panganay. Ngunit ang init ng sabaw na nagpapaso sa aking mga palad ay walang sinabi sa panlalamig na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Bumitaw ang aking mga daliri. Bumagsak ang mamahaling porselana sa sahig at nagkadurog-durog. Kasabay ng pag-agos ng mainit na sabaw na tila sarili kong dugong dumanak sa makintab na marmol. Hindi ako sumigaw. Walang lumabas na tinig mula sa aking lalamunan. Nanigas ang aking mga binti habang ang paningin ko ay nanlabo dahil sa luhang nagbabadyang bumagsak. Tumingin ako sa aking mga kamay na may mga hiwa ng kutsilyo at paso ng mantika. Mga kamay na isinuko ang lahat ng luho na nagbenta ng mga alahas ng aking yumaong ina para isalba ang naluluging negosyo ni Marco. Mga kamay na minsan niyang hinagkan at pinangako ang aalagaan habang buhay. Ngayon, sa paningin nila, isa na lamang akong baliw na walang silbi. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa ulan at itinuturing na basura? Bumukas ng tuluyan ang pinto. Bumulaga sa akin ang mukha ng aking madrasta na si Doña Malu, suot ang kanyang paboritong pulang bestida at nakataas ang kilay. Sa likod niya ay si Marco, ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig. Nakayuko at hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. What are you doing here, Zara? Hindi ba't sinabi kong magpahinga ka sa kwarto mo dahil sira na ang isip mo? Malamig. Walang bakas ng awa ang boses ni Doña Malu. Totoo ba, Marco? Nanginginig ang aking boses, halos isang bulong, habang pilit kong hinahanap ang asawa ko sa likod ng bulto ng aking madrasta. Gusto niyo akong ipasok sa mental hospital? At ang anak ko? Ang anak ko, Marco. Narinig ko siyang umiyak paglabas niya. Narinig ko ang boses niya. Hindi siya patay. Huminga ng malalim si Marco. Nang iangat niya ang kanyang paningin, wala akong nakitang pagmamahal. Pandidiris at inis lamang ang nakalarawan sa kanyang mukha. Zara, stop it. You're delusional. Sinabi na ng doktor na patay ang bata sa sinapupunan mo pa lang. Nababaliw ka na dahil sa trauma, kaya mas mabuting ipaubaya mo na sa amin ang pamamahala ng mga kumpanya ng papa mo. Tila isang malakas na sampal ang mga salitang iyon na yumanig sa aking buong pagkatao. Delusional, nababaliw. Pagkatapos kong isuko ang buong buhay ko sa kanya, pagkatapos kong tanggapin ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Malu para lang mabuo ang pamilyang ito ang igaganti niya sa akin? Sumulong ako upang hawakan ang braso ni Marco. Nagmamakaawa, umaasang may natitira pang kurot ng konsensya sa kanyang puso. Ngunit bago pa man dumampi ang aking mga daliri, malakas siyang hinila ni Doña Malu palayo sa akin. Huwag mong hahawakan ang manugang ko, Zara. Sira na ang ulo mo. Dumukot si Doña Malu ng isang makapal na brown envelope mula sa ibabaw ng mesa
At walang pakundangan itong inihagis sa aking mukha. Naglipadan ang mga puting papel na may mga pekeng pirma ng doktor. Nagpapatunay na ako ay may malalang sakit sa pag-iisip at walang kakayahang hawakan ang sarili kong yaman. Ipinasa na ni Marco sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian. Wala ka ng silbi rito. Palayasin ang babaeng yan. Bago pa ako makasagot, 2 matipunong gwardya ang biglang humablot sa aking mga braso. Nagpumiglas ako. Pilit kong ibinabaon ang aking mga paa sa lapag, ngunit dahil sa panghihina ng aking katawan mula sa panganganak, madali nila akong nakaladkad. Nararamdaman ko ang lamig ng sahig na humahagod sa aking mga binti, ang hapdi ng aking sariwang tahi na parang pinupunit sa bawat paghatak nila sa akin. Marco, ang anak ko. Ibalik niyo ang anak ko. Alam kong buhay siya. Ang aking mga pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang bulwagan ng mansyon. Tumingin ako sa mga pader na napapalamutian ng mga mamahaling painting, sa mga naglalakihang chandelier na nagbibigay ng mainit na liwanag, at sa mga taong inaakala kong pamilya ko na ngayon ay malamig na nakatingin sa akin palabas. Inilabas nila ako sa malaking pintuan. Kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin ay ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Walang awang inihagis ng mga gwardya ang aking panghihinang katawan sa labas ng gate. Sumubsob ang aking mukha sa magaspang na aspalto. Ang putik at tubig baha ay agad na yumakap sa aking manipis na damit na pantulog. Ang mainit at komportableng mansyon na minsan kong tinawag na tahanan ay biglang naging isang malayong panaginip. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto at ang patak ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Bumukas ang isang maliit na bintana sa itaas ng mansyon. Nakita ko ang bulto ni Doña Malu na nakatingin sa akin mula sa balkonahe. May hawak na baso ng red wine, isang kahon ng aking mga lumang gamit, ang inihagis ng katulong mula sa gate. Nagkalat ang aking mga damit sa putikan. Sa gitna ng mga basang damit, may isang maliit na bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Gumapang ako palapit dito, nanginginig ang buong katawan. Ang singsing na ibinigay sa akin ni Marco. Ang singsing na tanda ng aming pangako na hindi mag-iiwanan kahit anong mangyari. Dinampot ko ito. Ngunit sa halip na ilagay sa aking daliri, isinilid ko ito sa aking bulsa. Ibinaon ng madiin sa aking palad hanggang sa bumaon ng metal at mag-iwan ng marka sa aking balat. Hindi ko ito itatago bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang paalala ng aking katangahan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa aking mukha ay tila naghuhugas sa natitirang kahinaan sa aking puso. Habang nakadapa sa putik, yakap-yakap ang sarili laban sa ginaw ng gabi. Isang kakaibang tunog ang pumukaw sa aking pandinig. Mula sa di kalayuan, sa likod ng malaking gate ng mansyon, may isang itim na sasakyan na dahan-dahang lumabas, binabagtas ang ulan palabas ng kalsada. At mula sa loob ng sasakyang yon, sa kabila ng ugong ng makina at hampas ng bagyo, narinig ko ang isang mahina, ngunit pamilyar na iyak. Iyak ng isang sanggol. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang anak ko. Ang anak ko. Sinubukan kong tumayo. Inabot ang bakal na gate, ngunit isang malakas na puwersa ang nagtulak sa mabibigat na rehas upang tuluyan itong magsara. Ang tunog ng pagkandado nito ay tila paghatol ng kamatayan sa aking pag-asa. Napasalampak ako muli sa putik. Walang lakas na habulin ang papalayong sasakyan na unti-unting nilamon ng dilim. Mula sa itaas, ang nakakabinging tawa ni Doña Malu ay sumabay sa kulog na yumanig sa kalangitan. Ako ay naiwan sa labas, sugatan, ninakawan ng yaman at inagawan ng anak. Ngunit hindi nila alam, sa gabing ito, ang mahinang si Zara na nakilala nila ay namatay na sa ulan. At mula sa putik na ito, ang babaeng babangon ay wala ng ibang dala, kundi paghihiganti. Ang malamig na ulan ng gabing iyon ay matagal nang natuyo.
Ngunit ang ginaw nito ay tila habambuhay nang nakabaon sa aking mga buto. Tila isang mahabang bangungot ang lumipas. 5 taon. 5 taong binuo ng pawis, usok ng tambutso, at walang katapusang amoy ng nabubulok na basura at kalawang. Mabigbigat ang bawat hakbang ko habang hila-hila ang isang lumang kariton na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at gulong ng sirang bisikleta. Ang aking mga kamay na dati ay pamilyar lamang sa paghawak ng mga mamahaling tela at malambot na porselana, ngayon ay nababalot ng makapal na kalyo, mga sugat at dumi na hindi na kayang hugasan ng sabon. Nakayuko akong naglalakad sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, namumulot ng mga karton at plastik na bote na para sa iba ay basura, ngunit para sa akin ay ang tanging dugong bumubuhay sa aking pag-asa. Pumasok ako sa isang makipot na eskinita papunta sa aking inuupahang barong-barong. Isang maliit na kahon ng pinagtagpi-tagping yero at plywood na tuwing umuulan ay parang umiiyak din dahil sa dami ng tulo. Sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng amag at pinaghalong alikabok. Umupo ako sa gilid ng aking kawayang papag na pinatungan lamang ng manipis at kupas na kumot. Napabuntong hininga ako habang kinakapa ang laman ng aking bulsa. Ilang maiitim na barya. Hindi aabot sa 50 pesos ang kinita ko sa buong araw na pagbibilad sa araw. Kinuha ko mula sa isang lumang supot ang isang pirasong pandesal na itinabi ko pa kagabi. Matigas na ito, halos parang bato, at walang anumang palaman. Itataas ko na sana ito sa aking tuyong mga labi nang makaramdam ako ng marahang pagkiskis sa aking binti. Ibababa ko ang aking paningin. Isang pusang gala, butot balat at may sugat sa tenga ang nakatingala sa akin nang may nagmamakaawang mga mata. Ang mahina nitong tinig ng pagkagutom ay tumagos sa aking dibdib. Pinagmasdan ko ang hawak kong kakarampot na pagkain. Ito na lamang ang lalaman sa aking kumakalam na sikmura. Ngunit nang makita ko ang panginginig ng maliit na hayop, nahati ang aking puso. Pinutol ko sa dalawa ang matigas na tinapay at inilapag ang kalahati sa maruming sahig. Pinanood ko itong kainin ng pusa. Kahit ipinagkait sa akin ng mundo ang lahat ng kabutihan, kahit ninakaw nila ang sarili kong laman at dugo, hindi ko hahayaang kainin ng puot ang natitirang pagkatao ko. Hindi ako magiging kasing lupit nila Doña Malu. Ang tahimik kong sandali ay biglang binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Tumama ang kahoy sa dingding ng yero, nagdulot ng panginginig sa buong kwarto. Pumasok si Aling Nena, ang may-ari ng aking inuupahan, na may nakapamaywang na mga braso at umuusok na paningin. Hoy Zara, anong petsa na? 2 linggo ka nang atrasado sa upa. Akala mo ba libre ang tumira rito sa lupang ito? Tumaas ang kanyang boses, umaalingaw-ngaw sa buong eskinita upang marinig ng mga kapitbahay. Tahimik akong tumayo at yumuko. Sanay na ako sa mga ganitong salita. Ang pride na meron ako noon bilang isang tagapagmana ay matagal ko nang ibinaon sa putik. Pasensya na po, Aling Nena. Matumal po ang biyahe ng kariton ngayon. Hihirit po ako mamayang gabi sa may kabilang kalsada. Pangako po, babayaran ko kayo bukas. Pangako, puro ka ganyan. Tingnan mo nga ang sarili mo, mukha ka ng basahan. Kung wala kang ibabayad bukas, ilalabas ko yung mga basurang gamit mo at sa kalsada ka matulog. Tinalikuran niya ako at padabog na lumabas. Naiiwan ng alikabok na pumuno sa hangin. Bumagsak ang aking mga balikat, ngunit hindi ako lumuha. Tiningnan ko ang isang maliit na salamin na basag ang gilid na nakasabit sa dingding. Nakita ko ang isang babaeng payat, sunog ang balat, at may malalalim na mata. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang apoy na hindi kailanman mamatay. Ang bawat pagtitiis, bawat gutom, at bawat pang-aalipusta ay nilulunok ko dahil alam kong kailangan kong mabuhay. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Ang iyak ng sanggol na narinig ko sa loob ng itim na sasakyan
5 taon na ang nakalilipas ay ang tanging musika na nagpapatibok sa aking puso. Kinuha ko muli ang aking kariton. Papalubog na ang araw, nag-iiwan ng kahel na liwanag sa kalangitan ng Maynila. Naglakad ako palabas ng squatters area. Tinatahak ang kalsada papunta sa mas maunlad na bahagi ng syudad kung saan mas maraming itinatapong karton ang mga naglalakihang tindahan. Nang marating ko ang intersection, tumigil ako upang itali ang sintas ng aking pudpod na sapatos. Ang hangin dito ay may amoy ng mamahaling kape at aircon na lumalabas mula sa mga nagtataasang gusali. Isang napakalaking kaibahan sa amoy ng estero na iniiwan ko tuwing gabi. Tumigil ang mga sasakyan dahil sa pulang ilaw ng stoplight. Sa mismong harapan ko ay tumigil ang isang makintab at pilak na luxury SUV. Napako ang tingin ko sa sasakyan. Ang kintab nito, ang madilim na salamin, na hindi mo maaninag ang loob. Nagpabalik ito ng isang alaalang pilit kong kinakalimutan. Ganitong-ganito ang uri ng sasakyan na naglayo sa aking anak. Ngunit bago pa man malunod ang isip ko sa nakaraan, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Sa mismong likuran ng marangyang SUV, isang lumang itim na van ang gumapang papalapit. Walang plaka. Bahagyang bumaba ang salamin ng van sa gawin ng driver's seat. Mula sa aking kinatatayuan, sa kabila ng liwanag ng pose ng ilaw, nakita ko ang isang malamig na kislap ng bakal. Isang baril, nakatutok ng palihim sa direksyon ng gulong ng SUV sa unahan nito. Kasabay ng pag-ilaw ng berde sa stoplight, ang makina ng itim na van ay naglabas ng mabigat na ugong na tila isang halimaw na handang sumagpang. Nanlamig ang buong katawan ko. Walang sino man sa mga naglalakad na tao ang nakapansin sa panganib na nakabitin sa hangin. Umiwas dapat ako. Buhay ko na lang ang meron ako at wala akong karapatang makialam sa gulo ng mga mayayaman. Ngunit paano kung may isang inang naghihintay sa taong sakay ng sasakyang yon? Paano kung ang nasa loob ay isang batang walang kalaban-laban, tulad ng anak kong ninakaw sa akin? Binitawan ko ang hawakan ng aking kariton. Isang malakas na pag-inggit ng mga gulong sa semento ang bumasag sa normal na ingay ng gabi. Ang itim na van ay walang babalang sumalpok sa likuran ng pilak na SUV, nagdulot ng biglaang paghinto at pagkakagulo sa daloy ng trapiko. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. Ang iba ay tumakbo palayo, habang ang iba ay naglabas ng kanilang mga cellphone upang kunan ng video ang nangyayari. Hindi alam na hindi ito isang ordinaryong aksidente lamang. Mula sa van, 2 lalaking nakamaskara ang bumaba. Bawat isa ay may hawak na baril. Lumakas ang tibok ng aking puso. Ito na yon, isang krimeng nagaganap sa aking harapan. Dahil sa takot, ang aking mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ngunit nang makita ko ang pinto sa gawin ng pasahero ng SUV ay bumukas at isang yaya ang sapilitang hinila palabas habang umiiyak, ang lahat ng takot sa aking katawan ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Ang tapang ng isang ina. Ang isa sa mga lalaki ay bumalik sa sasakyan at kinaladkad palabas ang isang batang babae na nakasuot ng kulay rosas na bestida, mga 5 taong gulang, at may 2 tirintas sa buhok. Umiiyak ito ng malakas. Ang maliliit nitong kamay ay pilit kumakapit sa manggas ng damit ng kanyang yaya. "Mama! Mama!" Ang sigaw ng bata ay tila isang kutsilyong humiwa sa aking puso. Ang boses na yon, ang takot na yon, iyon ang boses na 5 taon ko nang hinahanap sa aking mga panaginip. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tao sa aking paningin. Ang mga busina, ang mga sigaw, ang mga kumikislap na ilaw ng syudad, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang batang iyon na pilit isinasakay sa itim na van. "Hoy! Huwag niyo siyang saktan!" Ang sigaw ay lumabas mula sa aking bibig. Bago ko pa man ito mapigilan, nilingon ako ng mga lalaki, ang kanilang mga mata
sa likod ng raskara ay puno ng pagtataka at inis. Umalis ka rito, Ale. Huwag kang makialam kung ayaw mong madamay. Sigaw ng isa. Ngunit hindi ako natinag. Sa halip, itinulak ko ang aking kariton ng buong lakas papunta sa kanila. Ang tunog ng paggulong ng aking kalawangin at maingay na sasakyan sa aspalto ang pumuno sa hangin. Sa pagkabigla ng mga kidnapper, hindi nila inaasahan na isang hamak na pulubi ang magkakaroon ng lakas ng loob na harapin sila. Tumama ang aking kariton sa binti ng lalaking may hawak sa bata. Napasigaw ito sa sakit at nabitawan niya ang maliit na braso ng bata. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ko. Tumakbo ako, hindi inalintana ang panganib. Dinakma ko ang kamay ng bata at hinila siya palayo. Takbo! Sigaw ko sa kanya. Narinig ko ang isang malutong na mura mula sa aking likuran. Narinig ko ang yabag ng kanilang mga paa na humahabol sa amin. Ngunit mas mabilis ako. Ang bawat iskinita, bawat madilim na pasilyo, bawat tambakan ng basura sa lugar na ito ay kabisado ko. Ito ang aking mundo. Dito, ako ang reyna. Hinila ko ang bata papasok sa isang makipot na daanan sa pagitan ng dalawang gusali, kung saan ang amoy ng kanal at basang lupa ay nakakasulasok. Sa dulo nito ay isang butas sa pader na sapat lamang para pagdaanan ng isang taong payat. Itinulak ko siya, papasok doon. Pumasok ka dyan, dali. Pabulong kong utos. Umiiyak man, sumunod ang bata. Pumasok din ako at gumapang kami sa madilim at mabahong lagusan. Ang dulo nito ay bumubukas sa ilalim ng isang lumang tulay na bihira ng daanan ng tao. Tahimik kaming nagtago sa likod ng isang malaking poste ng tulay. Ang tanging naririnig namin ay ang agos ng maruming ilog sa ibaba at ang aming sariling mabibilis na paghinga. Yakap ko ang bata. Pinapatahan ang kanyang panginginig. Ang init ng kanyang maliit na katawan sa aking mga braso ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko, hawak ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Sa sino po kayo? Tanong ng bata sa gitna ng kanyang paghikbi. Tiningnan ko siya. Sa kabila ng dilim, nakita ko ang kanyang mga mata na malaki at bilugan, puno ng luha, ngunit walang bakas ng pagkamuhi. Ako si Zara. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Ligtas ka na. They have my yaya. At si Kuya Ben ang driver namin. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Babalikan natin sila, pangako. Pero sa ngayon, kailangan muna nating magtago. Anong pangalan mo? Zuri po. Sagot niya. Zuri, isang napakagandang pangalan. Tumango ako at mas hinigpitan ng yakap sa kanya. Sa itaas ng tulay, narinig namin ang tunog ng mga yabag at nag-aalalang boses ng mga kidnapper na naghahanap sa amin. Ang bawat hakbang nila ay tila martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Dito lang tayo. Huwag kang gagawa ng ingay, bulong ko. Inilagay ko ang aking daliri sa aking mga labi at tumango naman si Zuri, pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa ito. Hindi ko alam kung anong kapahamakan ang naghihintay sa amin. Ngunit habang yakap ko ang batang ito, habang nararamdaman ko ang tibok ng kanyang maliit na puso, may isang bagay akong natanto. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako na parang patay. Ngayon lang ulit ako nakaramdam na may silbi ang buhay ko. Biglang may isang malakas na tunog. Ang umalingaw-ngaw mula sa itaas, sinundan ng isang sigaw. Pagkatapos ay katahimikan. Napahigpit ang kapit ni Zuri sa akin. Naramdaman ko ang pagtindig ng mga balahibo sa aking batok. Bumalik ba sila? Nakita na ba nila kami? Nananatili kaming hindi gumagalaw, naghihintay, habang ang dilim sa ilalim ng tulay ay tila humihigpit sa paligid namin, nagbabantang sakmalin kami anumang oras.
Ang katahimikan sa ilalim ng tulay ay biglang pinunit ng isang kumpol ng matitingkad na liwanag. Napapikit ako. Sinubukang protektahan ang aking mga mata at ang natutulog na si Zuri mula sa biglaang pagbulaga ng ilaw. Mula sa magkabilang dulo ng aming pinagtataguan, narinig ko ang sabay-sabay na yabag ng maraming tao, tunog ng mga sapatos na gawa sa katad na may bigat at awtoridad, hindi ang pudpod na tsinelas ng mga tambay sa eskinita. Nandito sila. Nakita ko na ang bata. Isang boses ng lalaki ang sumigaw. Automatikong hinigpitan ko ang yakap kay Zuri. Ito na ba ang katapusan? Nahuli na ba kami ng mga kidnapper? Ngunit sa halip na marahas na paghila, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang marahang lumapit sa amin. Nakataas ang dalawang kamay na tila sinasabing hindi siya mananakit. Miss, kami po ang mga tauhan ni Mr. Mwangi. Ligtas na po kayo. Ligtas na ang bata. Nang marinig iyon, ang lahat ng lakas at tapang na ipinundar ko sa loob ng nakaraang oras ay biglang bumigay. Nanghina ang aking mga tuhod. Naramdaman ko ang pagod, ang gutom, at ang sakit ng mga sugat na ngayon ko lamang napansin sa aking mga braso at binti. Dahan-dahan akong binuhat ng dalawang lalaki, habang ang isa naman ay maingat na kinuha si Zuri mula sa aking mga bisig. Ang paglipat mula sa ilalim ng madilim at mabahong tulay, papasok sa isang malamig at malinis na sasakyan ay isang panibagong pagkabigla sa aking sistema. Ang upuan, na gawa sa malambot na leather, ay tila niyakap ang aking pagod na katawan. Ang hangin mula sa aircon ay may amoy na malinis at presko, isang bagay na halos 5 taon ko nang hindi nalalanghap. Napatingin ako sa aking sarili, isang marungis na babae na babalot ng alikabok at putik, nakaupo sa loob ng isang sasakyang marahil ay mas mahal pa sa lahat ng kinita ko sa buong buhay ko. Tumigil kami sa harap ng isang mansyon na 10 beses na mas malaki kaysa sa bahay na ipinagkait sa akin. Ang mga ilaw nito ay nagniningning na parang mga bituin sa gitna ng dilim. Pagbukas ng pinto, sinalubong kami ng mga unipormadong katulong. Dinala nila si Zuri sa loob habang ako naman ay inalalayan papasok. Tila isang palasyo ang bumungad sa akin. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman na matagal ko nang kinalimutan. Isang matandang kasambahay ang lumapit sa akin. May dalang mainit na tuwalya at isang baso ng tubig. Inumin niyo po muna ito, ma'am, at hayaan niyo po akong gamutin ang inyong mga sugat. Napatitig ako sa kanya. Ma'am, kailan ko huling narinig ang salitang iyon? Ang paggalang sa kanyang mga mata, ang kahinahunan sa kanyang paghawak sa aking braso, ito ang mga bagay na mas gutom ako kaysa sa pagkain. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa aking mata. Agad ko itong pinunasan. Pagkatapos linisin ang aking mga sugat at bihisan ng malinis na damit, dinala ako sa isang malawak na opisina. Ang buong isang pader ay gawa sa salamin. Tanawang kumikinang na siyudad ng Maynila. Sa gitna ng kwarto ay isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Nakaupo doon ang isang lalaki na nasa mga 50 anyos, may ilang puting hibla na sa kanyang buhok. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Siya si Mr. Mwangi. Tumayo siya at lumapit sa akin. Walang galit o pagdududa sa kanyang mga mata. Tanging malalim na pasasalamat. I don't know how to thank you, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. They told me what you did. You saved my daughter's life, my Zuri. Yumuko lamang ako. Hindi ako sanay makipag-usap sa mga taong tulad niya. Wala po iyon. Wala iyon? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ito tingin ng pandidiri, kundi tingin ng isang taong sinusubukang unawain ang isang malalim na misteryo. Inilagay mo sa panganib ang sarili mong buhay para sa isang batang hindi mo kilala. Please, tell me what I can do for you. Name your price. Kahit magkano ibibigay ko. Umiling ako.
Wala pong bayad ang pagliligtas ng buhay ng isang bata. Ang mga salitang iyon ay kusang lumabas sa aking bibig. Puno ng bigat ng aking sariling karanasan. Natigilan si Mr. Mwangi. Pinagmasdan niya ako ng mas matagal. Tila may hinahanap siya sa aking mukha, sa likod ng mga peklat at dumi. Sino ka? May nakikita akong kakaiba sa'yo. Ang pananalita mo, ang tindig mo, hindi ka ordinaryong pulubi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isa na lamang po akong ordinaryong pulubi ngayon, Ginoo. Hindi siya sumagot. Sa halip lumakad siya papunta sa kanyang mesa at may kinuha. Isang blankong tseke at isang ballpen. Inilapag niya ito sa harap ko. Kahit ayaw mong humingi, kailangan kong ibigay ito. Ang utang na loob ko sa'yo, I can never repay it. Kunin mo na ito at magsimula ka ng bagong buhay. Tinitigan ko ang tseke. Ang kapirasong papel na yon ay kayang-kaya akong alisin sa impyernong aking kinalalagyan. Kayang-kaya nitong bilhin ang lahat ng pagkain na gusto ko, ang malambot na kama, ang disenteng damit. Ngunit habang tinititigan ko ito, ang nakikita ko lamang ay ang mukha ni Doña Malu, ang mukha ni Marco, ang pera. Ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan na sumira sa buhay ko. Dahan-dahan kong itinulak ang tseke pabalik sa kanya. Hindi po pera ang kailangan ko para magsimula ng bagong buhay, sabi ko. Sa unang pagkakataon ay tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Dahil ang buhay na gusto kong ibalik ay hindi nabibili ng pera. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Mr. Mwangi ang tseke at pinunit ito sa gitna. Umupo siya sa kanyang silya at tinitigan ako ng may bagong uri ng paghanga at interes sa kanyang mga mata. Tama ka, sabi niya. Kung gayon, ibang klase ng tulong ang ibibigay ko sa iyo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa sa likod ng aking maruming damit. Nakikita ko ang apoy sa iyong mga mata, Zara. Ang apoy ng isang taong inagawan ng lahat. Pakinggan mo ako. Hindi kita bibigyan ng pera para makalimot. Bibigyan kita ng kapangyarihan para bumawi. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa syudad sa ibaba. I will help you take back everything that was stolen from you. I will give you the resources, the connections, and the knowledge. Humarap siyang muli sa akin. Seryoso ang kanyang mukha at ang tinig niya ay parang isang kasunduang kayang magbago ng direksyon ng buhay ko. Ngunit may isang kondisyon, kailangan mong magbago. Ang dating Zara, ang dukha, ang laging nasasaktan, kailangan mong iwan sa nakaraan. Dahan-dahan siyang tumahimik at naiwan ang kanyang mga salita na tila tanong na nakabitin sa hangin. Handa ka na bang maging isang bagong tao? Pinakawalan ko ang isang malalim na hininga. Ang tanong ni Mr. Mwangi ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan, hindi bilang isang mungkahi, kundi bilang isang propesiya. Handa na ba akong mamatay? Matagal na. Ang Zara na puno ng pag-ibig at pagpapatawad ay matagal nang namatay sa gabing ipinagkait sa kanya ang sariling anak. Ang natira na lamang ay isang anino, isang alaala ng sakit. Tumango ako, dahan-dahan, ngunit may katiyakan. Handa na po ako. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mr. Mwangi. Mabuti, simula bukas, magsisimula ang iyong bagong buhay. Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay hindi tumama sa aking muka mula sa siwang ng yero, kundi mula sa malawak na bintanang salamin ng isang kwartong mas malaki pa sa buong barong-barong ko. Nakahiga ako sa isang kama na napakalambot, tila yakap ako ng mga ulap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakatulog ako ng walang takot na may papasok na magnanakaw o ipis na gagapang sa aking katawan. Isang matandang kasambahay, si Manang Lydia, ang pumasok na may dalang trolley ng pagkain, mainit na kape, bagong lutong pandesal, itlog
at sariwang prutas. Ang amoy pa lamang ay sapat na para gisingin ang bawat himaymay ng aking nagugutom na katawan. Ngunit bago niya inihain ang pagkain, itinuro niya ang isang pintuan sa gilid ng kwarto. Pinapasabi po ni Sir Mwangi na gamitin niyo muna ang banyong yan, Ma'am Zara. Pagkatapos po ay maaari na kayong mag-almusal. Pumasok ako sa banyo. Kung palasyo ang mansyon, santuwaryo naman ang lugar na ito. Gawa sa puting marmol ang sahig at pader. May isang malaking bathtub sa gitna at isang shower na may salamin. Tumingin ako sa salamin na mas malaki pa sa akin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay estranghero. Ang gusot-gusot na buhok, ang uling sa pisngi, ang tuyot na mga labi. Ito ang mukha ng pagdurusa. Ito ang mukha na kailangan kong iwanan. Binuksan ko ang gripo. Ang mainit na tubig na dumaloy sa aking balat ay tila nagpapagaling hindi lamang sa aking mga sugat, kundi pati na rin sa kaluluwa kong nanigas sa lamig. Ginamit ko ang mabangong sabon, hinayaang ang bula nito ay ano rin ang 5 taon ng dumi, alikabok, at kahihiyan. Habang nakababad sa bathtub, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang bawat patak ng tubig ay tila pagbura. Binubura ang alaala ng malamig na putik, ang amoy ng estero, ang hapdi ng gutom. Dito sa banyong ito, sa ilalim ng umaagos na tubig, namamatay si Zara, ang pulubi. Paglabas ko, nakahanda na sa ibabaw ng kama ang isang set ng bagong damit. Simpleng puting bestida na gawa sa malambot na koton. Isinuot ko ito. Pagkatapos kong kumain, dumating si Mr. Mwangi kasama ang isang babaeng gasa mga 40 anyos. May matalas na tingin at nakasuot ng business suit. Zara, this is Miss Eleanor. Siya ang magiging private tutor mo. Tuturuan ka niya ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa finance, business management, at corporate law. Paliwanag ni Mr. Mwangi. Gusto kong balikan mo ang lahat ng pinag-aralan mo noon at higitan mo pa iyon. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ko ay umikot sa pag-aaral. Mula umaga hanggang gabi, ang aking isipan ay binuhos sa mga libro, mga numero, at mga case study. Sa una ay mahirap. Ang utak kong sanay lamang sa pag-iisip kung saan kukuha ng susunod na pagkain ay kinailangan kong piliting gumana muli. Ngunit habang tumatagal, ang dating talino na minana ko sa aking ama ay unti-unting nanunumbalik. Ang bawat equation na nasasagot ko, ang bawat legal term na namememorya ko, ay tila paghahasa sa isang kinakalawang na espada. Sa mga gabing pagod na ako sa pag-aaral, madalas akong umuupo sa hardin kung saan naglalaro si Zuri, ang tawa ng bata. Ang kanyang pagtakbo-takbo sa damuhan, ang paraan ng pagtawag niya sa kanyang ama. Lahat ng iyon ay nagpapaalala sa akin ng anak na kinuha mula sa akin. Isang matamis na kirot ang dumadampi sa aking puso. Ang pagmamahal ko kay Zuri ay nagiging gasolina sa apoy ng aking paghihiganti. Para sa kanya at para sa anak kong nawawala, kailangan kong maging malakas. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Mr. Mwangi sa kanyang opisina, ipinakita niya sa akin ang isang listahan ng mga kumpanya, mga major players sa logistics at real estate industry. Ito ang mundo kung saan ka babalik, Zara. Pero hindi bilang isang tagapagmana na naghihintay ng mana. Babalik ka bilang isang mananakop, sabi niya. Habang tinitingnan ko ang listahan, isang pangalan ang pumukaw sa aking atensyon. Anzimba Corporation, ang pangalan ng kumpanya ng aking ama. Ang pangalan na ngayon ay pag-aari na ni Doña Malu. Partner niyo po sila? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang panginginig ng aking boses. Tumango si Mr. Mwangi. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Isa sila sa mga supplier namin. In fact, may meeting ako kasama ang CEO nila, isang Doña Malu. Sa susunod na linggo, naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang mundo ay napakaliit, o marahil, ang tadhana ay sadyang mapaglaro.
Ang unang hakbang pala sa aking pagbabalik ay mas malapit kaysa sa aking inaakala. Tumingin ako kay Mr. Muangi. Ang aking mga mata ay nag-aalab. Pwede po ba akong sumama sa meeting na yon? Ngumiti siya. Isang ngiti ng isang mentor na nakikita ang kanyang estudyante na handa ng sumabak sa gyera. Hindi pa, ngunit malapit na. Sa ngayon, pag-aralan mo ang bawat detalye ng kumpanyang yan. Alamin mo ang kanilang mga kahinaan. Dahil kapag dumating ang araw na haharapin mo sila, hindi ka pwedeng magkamali. Ibinigay niya sa akin ang isang makapal na folder na may lamang mga financial reports at profile ng Anzimba Corporation. Nang buksan ko ito, ang unang larawan na nakita ko ay ang nakangiting mukha ni Doña Malu sa isang society event. Ang ngiting iyon, ang ngiti na nakita ko sa balkonahe habang nakalugmok ako sa putik ay tila nang uuyam. Isinara ko ang folder. Ang espada ko ay hinahasa pa lamang. At kapag handa na ito, sisiguraduhin kong ang nangiting iyan ang una kong buburahin sa mundo. I see. Sigurado ka ba, Marco? Parang nakita ko na siya dati. Iyong paraan ng paglakad niya, iyong hubog ng kanyang balikat. Parang pamilyar. Napatigil ako sa pag-inom ng wine nang marinig ko ang boses na yon mula sa aking likuran. Ang boses ni Doña Malu, matalas at puno ng hinala, na parang isang ahas na naghahanap ng butas sa aking baluti. Nanigas ang aking mga daliri sa paligid ng manipis na tangkay ng kristal na baso. Ang bawat hibla ng aking katawan ay gustong lumingon at sumigaw, ngunit pinanatili ko ang aking anyo. Sa harap ko, sa malawak na salamin ng ballroom, nakita ko ang isang babaeng hindi ko na makilala. Nakasuot ako ng isang itim na sutlang bestida na tila dulas ng tubig sa aking balat. Ang aking buhok ay maingat na nakaayos. Inilalantad ang aking mahabang leeg na pinalamutian ng mga brilyanteng regalo ni Mr. Muangi. Ang aking mukha, na dati ay puno ng dumi at uling, ngayon ay napipintahan ng pinakamahal na makeup. Isang maskara ng kapangyarihan at karangyaan. Dahan-dahan akong humarap. Isang matamis at malamig na ngiti ang nakapaskil sa aking mga labi. Is there a problem, Doña Malu? Is my presence bothering you? Ang boses ko ay kalmado. May himig ng awtoridad na tila ipinanganak ako sa loob ng palasyong ito. Nakatayo sa harap ko si Marco. Mukhang mas bata at mas masigla kaysa noong huli ko siyang makita. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa aking mukha, puno ng paghanga at kalituhan. Sa tabi niya, si Doña Malu ay nakasuot ng kulay lila na gown. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat anggulo. Aking pagkatao. I'm sorry, Miss. Avery! Paghingi ng paumanhin ni Marco, ang kanyang boses ay may himig ng pambobola na dati ay nagpapakilig sa akin, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pandidiri. My mother-in-law just thought you looked like someone we used to know, but clearly she's mistaken. A woman of your stature could never be compared to, well, someone from our past. Isang madiing kirot ang gumuhit sa aking dibdib. Someone from our past. Ganito na lang ba ang turing niya sa akin? Isang anino na hindi man lang karapat-dapat banggitin ang pangalan? Ang aking puso ay tila isang basong unti-unting nagkakaroon ng lamat, ngunit hindi ko hahayaang makita nila ang aking pagkabitak. I see. Sagot ko. Itinaas ko ng bahagya ang aking baso. Many people say I have a common face, but I assure you, Mr. Anzimba, my history is far from common. Nagpatuloy ang gabi sa loob ng Marangyang Hotel. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong ang tanging pinag-uusapan ay pera, kapangyarihan, at kung sino ang pinakabagong it girl sa business world. At ang pangalang Avery ang nasa bawat bibig. Sa ilalim ng gabay ni Mr. Muangi, ipinakilala ako bilang kanyang protege, ang bagong utak sa likod ng kanilang logistics empire. Napansin ko ang paglapit ni Marco sa akin sa gitna ng dance floor habang tumutugtog ang isang mabagal at madamdaming musika.
Ang bawat kaskas ng biolin ay tila humahaplos sa aking mga alaala. "May I have this dance, Miss Avery?" Tanong niya. Inilahad ang kanyang kamay. Tumingin ako kay Mr. Mwangi na nasa malayo at tumango siya ng bahagya. Isang laro ito, Zara. Isang laro kung saan ikaw ang may hawak ng baraha. Inilapag ko ang aking kamay sa kanyang palad. Ang init ng kanyang balat ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa aking katawan. Hindi ito panginginig ng pag-ibig, kundi panginginig ng pagkasuklam. Habang nagsasayaw kami, ang kanyang kamay sa aking baywang ay tila isang bakal na nagpapaalala sa akin ng lahat ng hapdi na idinulot niya. "You're very mysterious, Avery." Bulong niya sa aking tenga. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngayon ay tila isang lason na gusto kong iwasan. "I've been in the industry for years, but I've never heard of you until now." "Saan ka nang galing?" "Galing ako sa lugar na hindi mo gustong puntahan, mister. Anzimba." Sagot ko. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Sa lugar kung saan ang bawat patak ng luha ay nagiging bato at ang bawat sugat ay nagiging sandata. Natigilan siya sa aking sinabi. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong hanapin. Isang pahiwatig ng katotohanan. "You talk with such depth. It's rare for someone as young and beautiful as you." "Beauty is just a facade, Marco. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa ilalim nito." Sabi ko. Sadyang ginamit ang kanyang pangalan nang walang anumang pormalidad. Sa sandaling iyon, ang musika ay tumigil. Bumitaw ako sa kanyang pagkakahawak. Naramdaman ang ginhawa nang mawala ang kanyang balat sa akin. Ngunit bago ako makalayo, isang pamilyar na bulto ang lumapit sa amin. Si Doña Malu, may hawak na isang pirasong alahas sa kanyang kamay. Isang maliit na brooch na hugis rosas, gawa sa pilak na may maliliit na diamante. Ang aking brooch, ang tanging alaala na natira sa akin mula sa aking ina, na akala ko ay nawala na sa gabing pinalayas ako. "Miss Avery, nahulog mo ba ito?" Tanong ni Doña Malu. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking reaksyon. "Nakita ko ito malapit sa kinaroroonan mo kanina. Napakaganda, pero mukhang luma na. Parang pamilyar din ito sa akin." Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang aking hininga ay tila naipit sa aking lalamunan. Iyong brooch na yon, paanong napunta sa kanya? At kung kukunin ko ito, kumpirmasyon ba ito na ako nga si Zara? Pero kung itatanggi ko, habang buhay ko, nang mawawala ang huling alaala ng aking ina. Tumingin ako kay Doña Malu, pagkatapos ay kay Marco na naghihintay ng aking sagot. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang maskara ko ay nagsisimulang gumuho sa ilalim ng matalas na tingin ng aking kaaway. Sa dinami-dami ng mga diamanteng suot ko ngayon, bakit ang isang maliit na piraso ng pilak pa ang sadyang hihila sa akin pabalik sa putikan? Inabot ko ang brooch. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig. Bago pa man ako makapagsalita, isang kamay ang humawak sa aking balikat. Si Mr. Mwangi. "Ah, that piece!" Sabi ni Mr. Mwangi, nakangiti ng may kasiguraduhan. "I gave that to Avery. It's a vintage collection I bought from an auction years ago. Avery, I told you to be careful with it. It's very fragile." Nagpakawala ako ng isang tahimik na hininga. "Thank you, sir. Pasensya na po. Hindi ko napansing nalaglag." Kinuha ko ang brooch mula kay Doña Malu, ngunit bago ko tuluyang maiatras ang aking kamay, mabilis na hinawakan ni Doña Malu ang aking pulsuhan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng kaunti sa aking balat. "Wait," sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila isang babala. "May napansin lang ako sa iyong pulso, Miss Avery. Isang maliit na marka. Parang paso." Isang paso mula sa mainit na likido. Tama ba ako, Avery? Ang tinig ni Doña Malu ay parang isang matulis na karayom
Napilit itinusok sa aking balat. Ang kanyang pagkakahawak sa aking pulsuhan ay mahigpit, tila isang bitag na ayaw akong pakawalan. Naramdaman ko ang biglaang paghinto ng daloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang maliit na markang iyon, ang paso mula sa mainit na sabaw na dala ko para kay Marco sa gabing itinaboy nila ako, ay ang tanging bahagi ng aking lumang pagkatao na hindi kayang burahin ng anumang mamahaling cream o laser treatment. Sa kabila ng marangyang ballroom, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, muli kong naramdaman ang hapdi ng gabing iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Malu ay hinaluan ng alaala ng amoy ng ulan at putik. Ang aking kamay, na ngayon ay pinalamutian ng mga brilyante, ay nanginginig sa loob ng kanyang pagkakahawak. Isang kabalintunaan na ang mismong marka ng aking pagpapakasakit para sa kanila ang siyang maaaring maging mitya ng aking pagkabigo ngayon. Maraming tao ang may peklat, Doña Malu. Ang boses ko ay lumabas na malamig at matatag. Kahit na sa loob ko ay tila gumuho ang isang bahagi ng aking mundo. Isang aksidente sa kusina nung bata pa ako. Isang paalala na ang init ay nakakapaso kung hindi ka mag-iingat. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay, hindi inaalis ang tingin sa kanyang nanunuring mga mata. Totoo, sabat ni Mr. Mwangi. Ang kanyang boses ay may dalang awtoridad na tila isang pader na humarang sa amin. At sa mundo ng negosyo, ang mga peklat ay tanda ng karanasan. Hindi ba, Mr. Anzimba? Tumingin si Mr. Mwangi kay Marco na mukhang nalilito sa tensyong nagaganap. Napilitang bumitaw si Doña Malu, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin, puno ng hinala na tila isang mangangaso na nakakita ng kanyang biktima. Of course, sagot ni Marco. Pilit na pinatatahimik ang kanyang biyenan. Anyway, Miss Avery, we came here to discuss the logistics proposal. Ang balita namin, ang Mwangi Group ay naghahanap ng bagong main partner para sa Southern Luzon operations. We at Anzimba Corp are very interested. Isang mapait na tuwa ang sumilay sa aking isipan. Interesado. Pagkatapos nilang sirain ang pangalan ng aking ama, pagkatapos nilang ubusin ang kaban ng kumpanya para sa kanilang sariling luho, ngayon ay kailangan nila ang tulong ng kumpanyang kinakatawan ko. Southern Luzon is a very delicate market, Mr. Anzimba. Sabi ko, lumalakad ako ng dahan-dahan paikot sa kanila, tila isang leon na sinusuri ang kanyang susunod na kakainin. I've reviewed your latest financial reports. Your debt-to-equity ratio is alarming. Your warehouses in Laguna are aging, and your fleet, well, they're not as reliable as they used to be. Nakita ko ang pamumutla ni Marco. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho. We are in the process of upgrading Miss Avery. That's why we need this partnership. It's a win-win situation. Win-win? Tumawa ako ng bahagya, isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Sa paningin ko, parang Mwangi Group lang ang magliligtas sa inyo mula sa bangkarote. Tell me, Doña Malu, ano ang maibibigay niyo sa amin na hindi kayang ibigay ng iba? Reputation? Your company's reputation has been questionable lately. How dare you? Halos sumigaw si Doña Malu. Ang kanyang muka ay namula sa galit. You are just a newcomer here. Hindi mo alam ang kasaysayan ng kumpanyang ito. I know enough. Sagot ko ng may diin. I know how the previous owner, Mr. Anzimba, built this company with blood and sweat, and I know how it's being managed now. Ang tanong ko, karapat-dapat ba kayong pagkatiwalaan ng aming puhunan? Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumahimik. Ang musika ay naging isang malabong ingay na lamang. Ang tensyon sa pagitan namin ay tila isang kable ng kuryente na anumang oras ay maaaring sumabog. We will prove it, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. We are willing to open our books, show you our operations. Visit us, Miss Avery. See for yourself.
Tumingin ako kay Mr. Mwangi at tumango siya ng bahagya. Ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Fine, sabi ko. Lumingon ako kay Marco nang may isang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. I will conduct a site visit next week at the main warehouse where everything started. Nakita ko ang isang mabilis na pagdaan ng takot sa mga mata ni Doña Malu nang banggitin ko ang lugar na yon. Ang lugar kung saan niya ako huling nakitang nakalugmok sa putik. We'll expect you then, sabi ni Marco. Inilahad ang kanyang kamay. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip, itinaas ko ang aking baso ng wine bilang pagtatapos ng usapan. Good night, Mr. Anzimba. Doña Malu. I hope your house is now clean before I arrive. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng ballroom kasama si Mr. Mwangi. Naramdaman ko ang kanilang mga mata na nakatitig sa aking likuran hanggang sa makalabas kami ng pinto. You did well, Avery, bulong ni Mr. Mwangi habang naglalakad kami papunta sa kanyang sasakyan. But be careful. Malu is like a wounded animal. She will do anything to protect her territory. I am not afraid of animals, sir. Sagot ko, nakatingin sa madilim na kalsada. I've lived in the jungle for 5 years. I know how to bite back. Ngunit sa kabila ng aking tapang, may isang bahagi ng aking puso na nananatiling nanginginig. Habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan, kinuha ko ang brooch na ibinalik ni Malu kanina. Ang brooch ng aking ina. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Naramdaman ang bawat anggulo ng pilak. Sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng isang madilim na opisina, si Doña Malu ay nakaupo sa harap ng kanyang telepono. Ang kanyang muka ay puno ng puot at takot. Dinial niya ang isang numero. Hello? I have a job for you, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo. Follow Miss Avery. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya nakatira? Sino ang mga kasama niya? At kung saan siya galing bago siya kinuha ni Mwangi. I don't care how much it costs. I want the truth. Now, ang mga sugat ng kahapon, kailanman ba ay tunay na naghihilom? O ang mga ito ay sadyang naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling magdugo at maningil ng katarungan? Wala bang lasa ang pagkain, Doña Malu? O baka naman, hindi ka lang sanay sa ganitong klaseng karangyaan? Ang aking boses ay parang haplos ng seda, ngunit may talim ng isang labaha. Nakaupo kami sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahal na hotel ni Mr. Mwangi. Ang paligid ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kandila na may amoy ng lavender at vanilla. Sa gitna ng mesa ay nakahain ang mga pagkaing dati ay pinapangarap ko lamang habang nangangalungkot sa tapat ng kariton. Mga hiwa ng steak na tila natutunaw sa dila, mga sariwang seafood na may kasamang truffle sauce, at ang pinakamahal na wine na kulay dugo sa loob ng kristal na baso. Sa tapat ko, si Doña Malu ay tila hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa aking mukha at sa pagkaing nasa harap niya. Si Marco naman ay abala sa pag-inom ng wine. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin nang may halo ng pagnanasa at pagtataka. Napakasarap ng pagkain, Miss Avery, sagot ni Malu. Pilit na pinatataas ang kanyang noo kahit halatang kinakabahan. Sadyang marami lang kaming iniisip ni Marco tungkol sa ating partnership. Alam mo naman, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi sa tiwala. Tiwala. Gusto kong tumawa ng malakas sa harap nila. Pagkatapos nilang nakawin ang kumpanya ng tatay ko, pagkatapos nilang itapon ang asawa't anak sa kalsada, may lakas pa silang magsalita tungkol sa tiwala. Tiwala? Pag-uulit ko, habang dahan-dahang hinihiwa ang aking pagkain. Sa mundo ng negosyo, Doña Malu, ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi lahat ay kayang bayaran. Minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya pang unang magsasaksak sa ating likuran, hindi ba?
Napansin ko ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Marco. Ibinaba niya ang kanyang baso. Miss Avery? Parang may pinaghuhugutan ka. May karanasan ka ba sa pagtataksil? Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting mapait na itinago ko sa likod ng aking pulang lipistik. Lahat tayo ay may sugat, Mr. Anzimba. Ang kaibahan lang, ang sa akin ay naghilom na. Pero ang peklat ay nananatili. Pinagmasdan ko si Marco. Ang lalaking ito na dati ay hinahainan ko ng mainit na sabaw habang nakaluhod sa kanyang harapan. Ngayon ay siya ang naghihintay sa aking mga salita. Naalala ko ang gabing iyon, ang lamig ng ulan, ang amoy ng putik, at ang boses ni Malu na nagsasabing isa akong basurang walang silbi. Alam nyo, sabi ko, dahan-dahang inilapag ang aking tinidor. May kilala akong babae noon, napakabuti niya. Ibinigay niya ang lahat para sa kanyang asawa. Pinaglaban niya ang pamilya niya, kahit na tinatapakan na siya. Pero alam niyo ba kung ano ang iginanti sa kanya? Pinagbintangan siyang baliw, ninakawan ng anak, at itinapon sa ulan na parang basahan. Tumigil ang pagnguya ni Malu. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang table napkin. Bakit mo naman ikinukwento yan, Miss Avery? Napaka-depressing naman para sa isang masayang hapunan. Dahil gusto kong malaman nyo na ang mga taong itinapon nyo sa putikan ay hindi laging nananatiling nandoon. Sagot ko ng may diin. Ang ulan na akala nyo ay lulunod sa kanila, iyon din ang maghuhugas sa kanilang dumi para makabangon silang muli. Tumayo ako at lumakad papalapit sa kanila. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang martilyo na nagbibilang ng oras ng kanilang pagbagsak. Tumigil ako sa likod ni Marco at ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang pagtigas ng kanyang katawan. Marco, bulong ko sa kanyang tenga. Anong pakiramdam ng may hawak na bagay na hindi naman talaga sayo? Anong pakiramdam ng matulog sa isang mansyong itinayo sa luha ng ibang tao? Humarap si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, biglang tumunog ang telepono ni Doña Malu sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng aming tensyon. Tiningnan ni Malu ang screen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mas maputi pa sa telang nakatakip sa mesa. Excuse me? Kailangan ko lang itong sagutin. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Naiwan kaming dalawa ni Marco sa loob. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa amin. Avery! Tawag ni Marco sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig. May kakaiba sa'yo. Bakit pakiramdam ko? Kilala kita. Lumapit ako sa kanya. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Nakikita ko ang sarili ko sa kanyang mga mata. Isang babaeng matapang, makapangyarihan, at puno ng galit. Marahil ay kilala mo nga ako sa iyong mga panaginip, Marco. O marahil sa iyong mga bangungot. Sa labas ng silid, si Doña Malu ay nakasandal sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong niya sa kausap sa telepono. Opo, Doña Malu. Sagot ng boses sa kabilang linya. Ang tam-2 na kanyang kinuha. Sinundan ko ang bawat record. Ang Avery na kilala niyo ngayon, wala siyang background bago ang 5 taon. Pero may nahanap akong isang lumang dokumento mula sa isang maliit na ospital sa probinsya. May isang babaeng dinala doon, 5 taon na ang nakalilipas. Duguan, galing sa isang aksidente sa Maynila. At ang pangalan niya... Ano ang pangalan niya? Sigaw ni Malu, halos mawalan ng boses. Zara Anzimba, ang asawa ni Marco. Nabitawan ni Malu ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagkawasak.
Ngunit bago pa man siya makabalik sa loob, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Lumabas ako mula sa silid, nakangiti ng may kagalakan na tila isang anghel. Ngunit ang aking mga mata ay malamig pa sa yelo. May problema ba, Doña Malu? Parang nakakita ka ng multo. Zara, ikaw nga. Ikaw nga ang basurang itinapon ko 5 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Doña Malu ay nanginginig, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa purong takot na humalo sa kanyang pait at puot. Nakasandal siya sa pader ng pasilyo, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, habang ang mga mata niya ay nakapako sa aking tindig. Ang teleponong nahulog sa sahig ay nag-iwan ng isang basag sa screen. Tila isang simbolo ng kanyang mundong, unti-unti nang nagkakalas-kalas. Hindi ko na kailangang magpanggap. Ang hangin sa paligid namin ay biglang bumigat. Tila ba ang bawat hininga ko ay puno ng lahat ng luhang inubos ko sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng hotel. Oo, Malu. Ako ito. Bulong ko. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may dalang talim na mas matindi pa sa anumang sandata. Ang babaeng akala nyo ay nilamon na ng putik, ang babaeng ninakawan nyo ng dangal, ng yaman, at higit sa lahat, ng anak. Nagulat ka ba na ang multo ng kahapon ay marunong na ngayong maningil? Sa sandaling iyon, lumabas si Marco mula sa silid, bakas ang labis na kalituhan sa kanyang mukha. Mama? Avery? Anong nangyayari dito? Bakit mo siya tinatawag na Zara? Nilingon ko si Marco, ang lalaking minsan kong minahal nang higit sa aking sarili. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata at doon ko nakita ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang salita. Hindi niya ako nakilala dahil ang Zara na minahal niya ay siya ring nawala sa mga nangyari noon. Tanungin mo ang biyenan mo, Marco, sabi ko. Bahagyang itinaas ang aking baba, puno ng kontrol at lakas. Tanungin mo siya kung ano ang ginawa niya sa anak natin. Tanungin mo siya kung bakit hanggang ngayon, ang alaala ng yak na yon, sa gitna ng ulan, ay hindi pa rin nawawala sa isip ko. Zara, hindi maaari. Napasandal si Marco sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawala na ka ng lakas. Sabi ni Mama, sabi ng doktor, patay na ang bata. I saw the papers. Mga papel na gawa-gawa niya. Sigaw ako. Sa unang pagkakataon ay hinayaan kong kumawala ang galit na kinulong ko sa loob ng 5 taon. Pinaniwala mo ang asawa mo na patay na ang anak niya para mas madali mo kaming maitapon. Ngayon, Malu, nasaan ang anak ko? Nasaan ang dugong kinuha mo sa akin? Isang nakakangilong tawa ang lumabas sa mga labi ni Malu. Isang tawa ng isang taong wala ng takas pero pilit pa ring nanunukso. Bakit ko sasabihin sa'yo? Para makuha mo ang kaligayahan mo. Kahit kailan, Zara, hindi mo makukuha ang batang iyon. Ipinagbili ko siya sa mga taong hinding-hindi mo maabot. Ang anak mo ay isang piraso na lamang ng nakaraan na hinding-hindi mo mabubuo. Ang aking kamay ay kusang bumaon sa aking palad. Naramdaman ko ang tusok ng aking sariling kuko. Ngunit bago pa ako makasagot, isang alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang matandang nurse sa ospital na pinagdalhan sa akin noon, si Nurse Rosa. Naalala ko ang kanyang mga matang puno ng lungkot nang sabihin niyang wala na ang bata. Ngunit may isang bagay siyang iniabot sa akin bago ako pinalayas. Isang maliit na medyas ng sanggol na may burang rosas. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa opisina. Dinala ako ng aking mga paa sa isang maliit at lumang klinika sa dulong bahagi ng Cavite. Doon ko natagpuan si Nurse Rosa, matanda na at mahina ang katawan, nakaupo sa isang tumba-tumba. Nurse Rosa, tawag ko sa kanya. Ako si Zara, ang babaeng nanganak sa ospital ng mga Anzimba
5 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang matanda sa pag-ugoy ng kanyang silya, tumingin siya sa akin, at sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang pagkilala at ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Diyos ko, ikaw nga, ang ganda mo na ngayon, iha, pero ang mga mata mo, punong-puno pa rin ng ulan. Nandito ako para sa katotohanan. Sabi ko, lumuhod ako sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi namatay ang anak ko. 'Di ba? Nurse Rosa, maawa ka sa akin. 5 taon akong nabuhay sa impyerno. Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Bumuhos ang luha mula sa mga mata ng nurse. Patawarin mo ako, Zara. Binayaran ako ni Doña Malu para manahimik. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, mawawalan ako ng trabaho, pero hindi ko kayang makitang mamatay ang bata. Kaya nang may dumating na mag-asawang mayaman na naghahanap ng ampon, pumayag si Doña Malu na ibigay ang bata sa kanila kapalit ng malaking halaga. Sino sila? Halos paos kong tanong. Ang aking puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa aking dibdib. Kinuha ni Nurse Rosa ang isang lumang notebook mula sa kanyang bulsa. Doon, nakasulat ang isang pangalan at isang petsa. Isang petsa na hindi ko kailanman malilimutan at ang pangalan ng pamilyang kumuha sa bata. Mwangi, bulong ng nurse. Ang pamilya Mwangi. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat piraso ng puzzle na binuo ko sa loob ng ilang buwan ay biglang nagkadikit-dikit nang may nakakatakot na linaw. Ang batang iniligtas ko sa kalsada. Ang batang tinawag kong anghel sa basura. Ang batang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay muli. Zuri. Ang batang kinakandong ko. Ang batang hinahaplos ko ang buhok gabi-gabi. Ang batang tinatawag ni Mr. Mwangi na kanyang anak ay ang mismong dugong kinuha sa akin sa gitna ng bagyo. Napatayo ako. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Isang halo ng kagalakan na tila sasabog sa aking dibdib at isang takot na tila lulunod sa akin. Paano ko sasabihin kay Mr. Mwangi? Paano ko babawiin ang anak ko sa taong nagbigay sa akin ng bagong buhay? Habang pabalik ako sa mansyon, nakita ko si Zuri na tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Tumigil siya nang makita ang aking sasakyan at kumaway ng may pinakamagandang ngiti sa mundo. Avery! Avery! Look! I caught a butterfly! Bumaba ako ng sasakyan. Ang aking mga mata ay puno ng luha na hindi ko na kayang pigilan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mas mahigpit pa sa anumang yakap na naibigay ko sa kanya. Bakit ka umiiyak, Avery? Tanong ni Zuri. Ang kanyang maliit na kamay ay humaplos sa aking pisngi. Wala ito, anak. Wala ito. Bulong ko. Ngunit sa aking isipan, may isang malaking katanungan na hindi ko alam kung paano sasagutin. Dahil sa likod ng pintuan ng mansyon, nakatayo si Mr. Mwangi nakatingin sa amin ng may seryosong mukha. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang DNA test result na ipinagawa niya ng palihim mula noong gabing iligtas ko si Zuri. Zara! Tawag niya sa aking tunay na pangalan. Alam ko na ang lahat. Zara, huwag kang matakot. Alam kong ikaw ang tunay na ina ni Zuri. Noon pa man, nararamdaman ko na ang dugong nananalaytay sa inyong dalawa. Ang boses ni Mr. Mwangi ay mahinahon. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa aking buong pagkatao. Nakatayo kami sa gitna ng malawak na hardin. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Ngunit sa aking paningin, ang mundo ay tila nawalan ng kulay. Nakatingin ako sa puting papel na hawak niya. Isang DNA test result na nagpapatunay sa katotohanang 5 taon kong ipinagkait sa aking sarili. Naramdaman ko ang biglaang paglambot ng aking mga tuhod. Ang hangin sa aking paligid ay tila naging malapot, mahirap,
langhapin. Napahawak ako sa sandalan ng bangko. Ang aking mga daliri ay pilit kumakapit sa malamig na bakal upang hindi ako tuluyang mabuwal. Sa loob ng aking dibdib, may isang pader na unti-unting nagtitibag. Ang pader ng Avery na aking binuo ay nagkakabitak-bitak. Inilalantad ang sugatang si Zara na matagal nang naghahanap ng kanyang tahanan. Pagkatapos ng 5 taon ng paghahanap sa dilim, bakit ang liwanag ng katotohanan ay ganito kasakit tanggapin? Patawarin niyo po ako, sir. Bulong ko. Ang aking tinig ay halos lunurin ng huni ng mga kuliglig sa paligid. Hindi ko po sinasadyang maglihim, ngunit natatakot po ako. Natatakot akong baka bawiin niyo sa akin ang tanging dahilan kung bakit ako bumangon muli. Lumapit sa akin si Mr. Mwangi at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Zara, hindi ako ang kalaban mo. Ako ang naging tagapag-ingat lamang ng iyong anak habang ikaw ay nagpapalakas. Utang ko sa iyo ang buhay ni Zuri at utang ko rin sa kanya ang malaman ang totoo. Hindi ko siya kinuha para saktan ka. Kinuha ko siya dahil akala ko ay wala na siyang pamilya. Habang nag-uusap kami, isang itim na sasakyan ang marahas na pumarada sa labas ng gate ng mansyon. Ang tunog ng pagpreno nito sa graba ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mula sa loob ay lumabas si Doña Malu. Magulo ang buhok, sira-sira ang makeup, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Zara, lumabas ka riyan. Alam kong nandyan ka. Sigaw ni Asigenya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw hanggang sa loob ng hardin. Hinabol siya ng mga gwardya, ngunit tila nawala na siya sa sariling katinuan. Nang makita niya ako sa tabi ni Mr. Mwangi, mabilis siyang tumakbo papalapit. Ang amoy ng alak at takot ay humalo sa hangin sa paligid niya. Akala mo ba ay nanalo ka na? Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat? Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay namin. Wala nang sisirain, Malu. Sabi ko nang may malamig na tinig. Sinira mo na ang sarili mong buhay noong araw na ipinagbili mo ang sarili mong apo. Hawak na ni Mr. Mwangi ang lahat ng ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon at ang pagbebenta mo kay Zuri. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Sigaw ni Malu. Pilit akong sinusugod, ngunit agad siyang naharangan ng mga tauhan ni Mr. Mwangi. Marco! Marco, tulungan mo ako! Lumabas si Marco mula sa likod ng sasakyan. Mukhang matanda na siya ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Doña Malu, at sa huli ay kay Zuri na nakasilip sa bintana ng ikalawang palapag ng mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Tama na, Mama, mahinang sabi ni Marco. Tapos na ang lahat. Nahanap na ni Zara ang katarungan niya. At ako ang kailangang magbayad sa lahat ng aking naging kahinaan. Anong sinasabi mo, Marco? Ipinaglaban ko ang kumpanya para sa'yo. Bulyaw ni Malu. Ang kanyang mga mata ay tila luluwa na sa galit. Hindi, Mama. Ipinaglaban mo ang kumpanya para sa iyong sariling kasakiman, sagot ni Marco. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Zara, patawarin mo ako. Hindi sapat ang anumang salita para punan ang 5 taon na ninakaw namin sa'yo. Handa na akong humarap sa batas kasama si Mama. Ngunit si Doña Malu ay tila hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, bigla siyang bumunot ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bag at mabilis na tumakbo papasok sa mansyon. Ang lahat ay nagulat. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa hagdanan ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali patungo sa kapahamakan. Zuri, kung hindi ka mapupunta sa akin, walang makakakuha sa'yo. Sigaw ni Malu mula sa loob. Tumakbo ako ng mabilis, hindi inalintana ang pagod o takot. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay puno ng panalangin. Zuri! Anak! Nakarating ako sa pinto ng kwarto ni Zuri, ngunit huli na ako. Hawak ni Doña Malu ang bata.
Ang patalim ay malapit sa maliit na leeg ni Zuri. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila humihingi ng saklolo sa akin. Bitawan mo siya, Malu! Sigaw ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ako na lang. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang anak ko. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Malu. Anak mo? Ngayon ay tinatawag mo na siyang anak? Huli na ang lahat, Zara. Ang toring ginto na itinayo ko ay gumuho na at isasama ko kayong lahat sa pagbagsak nito. Sa labas, narinig ko ang paparating na sirena ng mga pulis. Ang tunog nito ay tila isang countdown sa isang trahedyang hindi ko kayang isipin. Napatingin ako kay Mr. Mwangi na nasa likuran ko, may hawak na baril, ngunit hindi siya makaputok dahil baka madamay si Zuri. Isang maling galaw na lamang at ang lahat ng aking pinaglaban ay mauuwi sa wala. Ang buhay ni Zuri ay nakasalalay sa isang hibla ng katinuan ng isang babaeng wala nang mawawala sa buhay. Mama, please, bitawan mo ang bata. Pagmamakaawa ni Marco, nakapapasok lang din sa silid. Tumingin si Malu kay Marco at sa isang sandali ng kanyang pagkalito, nakita ko ang pagkakataon ko. Tumalon ako, papunta sa kanya. Hinarang ang aking sariling katawan sa pagitan ni Zuri at ng patalim. Naramdaman ko ang isang matalim na hapdi sa aking balikat. Isang init na dumaloy sa aking damit. Ngunit hindi ko binitiwan si Zuri. Ang tunog ng pakikipagbuno ay napuno sa silid. Sinundan ng malakas na hiyaw ni Doña Malu nang siya ay tuluyang ma-overpower ng mga gwardya at ni Marco. Nayakap ko si Zuri. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan sa aking mga bisig. Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na. Tumingin ako sa aking balikat na ngayon ay dugo ang duguan. Ang hapdi ay walang sinabi sa kaginhawaang nararamdaman ko habang hawak-hawak ang aking anak. Ngunit bago ako tuluyang mawalan ng malay dahil sa dami ng dugong nawala, nakita ko si Doña Malu na kinakaladkad palabas ng mga pulis. Sumisigaw ng mga sumpa na hindi na marinig ng sino man. Nagdidilim ang aking paningin. Ngunit bago tuluyang maging itim ang lahat, narinig ko ang boses ni Zuri sa aking tenga, mahina at puno ng pag-ibig. Nanay, huwag po kayong matulog. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humalo sa malinis at malamig na hangin ng silid pagamutan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang puting kisame ay sinalubong ng mainit na sikat ng araw mula sa malawak na bintana. Ang makina sa aking tabi ay naglalabas ng pantay at mahinahong tunog, isang musika na nagpapatunay na ako ay humihinga pa. Ramdam ko ang matinding kirot sa aking balikat na nababalot ng makapal na bendahe, ngunit sa unang pagkakataon, ang sakit sa aking katawan ay hindi umabot sa aking kaluluwa. Dahil sa mismong tabi ng aking kama, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na mahigpit na nakakapit sa aking mga daliri. Nilingon ko ang aking kanan. Nakasubsob ang mukha ni Zuri sa gilid ng kama. Mahimbing na natutulog habang yakap-yakap ang aking braso. Sa kabilang banda, nakaupo si Mr. Mwangi sa isang silya. May bakas ng matinding puyat sa kanyang mga mata, ngunit may nakaguhit ng ngiti ng kapanatagan sa kanyang mga labi. Hindi siya umalis sa tabi mo, Zara. Mahinang sabi ni Mr. Mwangi. Ang kanyang boses ay tila iniiwasang mabasag ang katahimikan ng kwarto. Simula nang dalhin ka rito pagkatapos ng operasyon, umiyak lang siya ng umiyak at tinatawag ang pangalan mo. Tinatawag kanyang nanay. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa aking mga mata at pumatak sa puting unan. Gumalaw si Zuri. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang bilugang mga mata. Nang makita niyang gising na ako, ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag, tila isang araw na sumikat pagkatapos ng mahabang bagyo. Nanay, niyakap niya ako ng maingat, iniwasan ang aking sugat. Ang kanyang maliliit na luha ay pumatak
sa aking leeg. Akala ko iiwan mo rin ako tulad ni Mommy sa langit. I love you, Nanay. Ginamit ko ang aking walang sugat na kamay upang haplusin ang kanyang buhok. Ang aking mga daliri na dati ay magaspang dahil sa pagtulak ng kariton ng basura, ngayon ay ang naging pinakamalambot na kanlungan para sa aking anak. Hinding-hindi kita iiwan, Zuri, kahit kailan. Ako ang nanay mo at nandito na ako. Ilang araw ang lumipas, ang aking katawan ay unti-unting nakabawi ng lakas. Ang bawat umaga ay napupuno ng tawa ni Zuri at ng maasikasong presensya ni Mr. Mwangi. Ngunit ang aking paghilom ay hindi magiging buo kung hindi ko isasara ang huling kabanata ng aking nakaraan. Isang hapon, humingi ng pahintulot ang mga gwardya sa labas ng aking kwarto. May isang bisita raw na nais ko mausap sa akin. Tumango ako kay Mr. Mwangi at inilabas niya muna si Zuri sa hardin ng ospital. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Kung hindi ko lang siya kilala ng lubusan, hindi ko siya makikilala ngayon. Wala na ang makintab niyang sapatos, ang mamahaling suit na lagi niyang ipinagmamalaki, at ang nakataas na noo na puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay lubog at nangingitim. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling makita niya ako, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Lumuhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na baldosa. Zara, patawarin mo ako. Humihikbi niyang pakiusap. Ang boses niya ay basag, puno ng desperasyon. Nalaman ko na ang lahat. Inilabas sa investigasyon kung paano pekein ni Mama ang death certificate ng anak natin. Kung paano niya ibinenta si Zuri. Nabulag ako, Zara. Naniwala ako sa kanya dahil akala ko iyon ang makakabuti para sa kumpanya. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako pa rin ang asawa mo. Mahal pa rin kita. Tiningnan ko siya mula sa aking inuupuan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagalit. Sa halip naramdaman ko ang isang matinding kalmado sa aking puso. Ang apoy ng puot na nagpasiklab sa akin sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng namatay, napalitan ng isang malamig at payapang yelo. Tumayo ka, Marco. Utos ko ng may mahinahon ngunit matatag na tinig. Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong mga luha dahil wala na itong halaga. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa na baka sakaling may natitira pa akong awa para sa kanya. Ngunit nang magtama ang aming mga paningin, nakita niya ang katotohanan. Ang Zara na nagsikap na magluto ng mainit na sabaw para sa'yo, ang babaeng lumuhod at nagmakaawa sa ulan para lamang pakinggan mo, ay matagal nang patay. Sabi ko, walang kahit anong bakas ng emosyon. Sana ay magalit ako sa'yo. Sana ay sumigaw ako at saktan kita. Ngunit alam mo kung ano ang pinakamasakit na parusa, Marco? Ang mapagtanto ko na wala na akong pakialam sa'yo. Para sa akin, isa ka na lamang estranghero na dumaan sa buhay ko at nagturo sa akin ng isang napakapait na leksyon. Zara, please. Wala na akong pupuntahan. Wala na sa akin ang kumpanya. At si Mama ay nasa kulungan na. Huwag mo akong itapon ng ganito. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng aking damit. Iniurong ko ang aking upuan. Gaya ng ginawa mo sa akin, hindi kita itatapon, Marco. Dahil simula ngayon, hindi na tayo magkukrus ng landas. Makakalaya si Doña Malu pagkatapos niyang pagbayaran ang buong sentensya niya sa isang seldang walang bintana at amoy kalawang. Ngunit ikaw, ang parusa mo ay mabuhay araw-araw na alam mong itinapon mo ang tanging taong tunay na nagmahal sa'yo para sa mga piraso ng ginto na naging abo sa iyong mga kamay. Tumalikod ako, nakatingin sa bintana at hindi na muling nagsalita. Narinig ko ang mabibigat niyang hakbang palabas ng kwarto, kasabay ng pagsara ng pinto na tila tuluyang nagkandado sa aming nakaraan.
Nang pumasok si Mr. Mwangi, may hawak siyang isang makapal na brown envelope. Inilapag niya ito sa aking hita. Formal na inilipat ng korte ang Ansimba Corporation sa iyong pangalan, Zara. Binalik na ang lahat ng ninakaw ni Malu. Ikaw na ang nag-iisang tagapagmana at may-ari. Balita niya, bakasang pagmamalaki sa kanyang boses. Hinawakan ko ang envelope. Ang papel na ito ay hindi na isang kasulatan ng pagtatatwa, kundi isang sertipiko ng aking pagbangon. Ang basurang itinapon nila ay naging isang diamante na hindi na kailanman mababasag. Ngunit bago ko tuluyang suotin ang korona ng aking tagumpay, tumayo ako at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang peklat sa aking balikat ay magiging isang permanenteng marka, isang patunay ng pagmamahal ng isang ina. Sir Mwangi, tawag ko habang inaayos ang aking damit. Bago tayo umuwi sa mansyon kasama si Zuri, may isa pa akong lugar na kailangang puntahan. Gusto kong makita ang lugar kung saan natapos ang aking luha at kung saan magsisimula ang panibagong umaga. Tumayo ako sa gitna ng intersection kung saan 5 taon na ang nakalilipas. Ang aking katawan ay marahas na inihagis sa putikan. Ang kalsadang ito na dati ay saksi sa aking pinakamababang sandali. Ngayon ay tila nagbibigay pugay sa aking pagbabalik. Ang bango ng aking mamahaling pabango ay humahalo sa hangin. Nilalamon ang anumang amoy ng usok at alikabok. Nakasuot ako ng isang purong puting suit, ang kulay ng kalinisan at ng bagong simula. Sa aking tabi, nakahawak sa aking kamay si Zuri, suot ang kanyang paboritong bestida. Sa likuran namin, nakaparada ang isang makinang nasasakyan at si Mr. Mwangi ay nakasandal dito. Pinapanood kami ng may pagmamalaki. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang lumang singsing na ginto, ang singsing ni Marco. Ang metal nito ay malamig sa aking palad, tila isang mabigat na kadena na matagal nang pumipigil sa aking paghinga. Tiningnan ko ang malalim na kanal sa gilid ng kalsada. Doon, sa madilim na tubig na yon, nararapat lamang ibaon ang bawat alaala ng panloloko at sakit. Binitawan ko ang singsing. Ang marahang pagbagsak nito sa tubig ay tila ang huling hudyat ng aking paglaya. Wala nang tunog, wala nang gulo. Tuluyan na itong nilamon ng dilim, kasama ng lahat ng aking mga luha. Pagkatapos, dinala ako ni Mr. Mwangi sa harap ng Ansimba Corporation. Ang mga naglalakihang letra ng pangalan ng aking ama ay muling nagniningning sa itaas ng gusali. Sa labas, naghihintay ang mga mamamahayag. Ang mga ilaw ng kamera ay sunod-sunod na kumikislap, parang mga bituin na biglang sumiklab sa aking paningin. Pagbaba ko ng sasakyan, ramdam ko ang lahat ng titig na nakatuon sa akin. Hindi na nila nakikita ang babaeng iniwan sa ulan noon. Ang nakikita nila ngayon ay si Zara Ansimba, isang babaeng muling bumangon at nagbagong anyo. Pumasok ako sa gusali, sa opisina na dating pag-aari ng aking ama. Ang bawat detalye, bawat sulok ay tila tahimik na sumasalubong sa aking pagbabalik. Umupo ako sa malaking silya sa likod ng mesa. Dito, sa lugar na ito, itutuloy ko ang pangarap ng aking pamilya, hindi sa pamamagitan ng panlalamang, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng dignidad sa bawat taong nagtatrabaho sa ilalim ko. Habang nagaganap ang press conference, napansin ko ang isang bulto sa labas ng salamin na pader ng gusali. Isang lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt, may daladalang sako ng mga plastik na bote. Si Marco. Nakatingin siya sa akin mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait habang pinapanood ang tagumpay na maaari sanang naging sa kanya kung hindi siya naging traidor. Hindi ko siya tiningnan ng matagal. Binaling ko ang aking atensyon sa mikropono sa aking harap. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin lamang. Ang boses ko ay matatag, umaalingaw-ngaw sa buong silid at naririnig ng libo-libong tao sa telebisyon. Para ito sa bawat babaeng sinabihang wala silang silbi.
para sa bawat inang ninakawan ng karapatang makasama ang kanilang anak. Para sa bawat taong itinapon sa putikan. Tandaan ninyo, ang ulan ay hindi laging lulunod sa inyo. Minsan, ito ang maghuhugas sa inyo upang makita ng mundo ang tunay ninyong ningning. Nang matapos ang programa, naramdaman ko ang paglapit ni Zuri sa akin. Binuhat ko siya at pinaupo sa aking kandungan. Ang kanyang maliit na kamay ay humaplos sa aking pisngi at naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito ang gusali, hindi ang kumpanya, at hindi ang mga brilyante. Ang tunay na ginto ay ang kaligtasan at pagmamahal ng aking anak. Nanay, uuwi na po ba tayo? Tanong ni Zuri. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na nagdadala ng kapayapaan. Ngumiti ako at hinalikan siya sa noo. Oo, anak. Uuwi na tayo sa bagong bahay natin. Isang bahay na puno ng pag-asa at wala nang kahit isang patak ng luha. Naglakad kami palabas ng gusali, kasama si Mr. Muangi na nagsisilbing pader ng suporta sa aming tabi. Habang binabagtas namin ang kalsada pa uwi, nakita ko ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na umaga at ang bawat sugat ay may kasunod na paghilom. Ang kabanata ng aking pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Ngunit ang kabanata ng aking tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Ako, si Zara Ansimba, ang babaeng natutong mahalin ang kanyang mga peklat. Dahil ang mga ito ang naging hagdan ko patungo sa aking sariling kalangitan. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto ng sasakyan, nakatanggap si Mr. Muangi ng isang mensahe sa kanyang telepono. Binasa niya ito at bahagyang kumunot ang kanyang noo. Lumingon siya sa akin nang may kakaibang tingin. Zara, may kailangan kang malaman tungkol sa tatay mo. Mahina niyang sabi, sapat lamang para marinig ko. Hindi lang aksidente ang nangyari sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. At may isang tao pa na hindi natin inaasahang may kinalaman sa lahat ng ito. Nanlamig ako ng bahagya, ngunit mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Zuri. Handa na ako sa anumang bagyong darating. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng aking tadhana. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nakatayo sa balkonahe ng aking bagong tahanan. Ang simoy ng hangin sa umagang ito ay may amoy ng mga sariwang rosas at bagong timplang kape. Isang napakalayong amoy mula sa masangsang na basura at amag na naging bahagi ng aking buhay sa loob ng 5 taon. Sa ibaba, natatanaw ko ang dahan-dahang paggising ng syudad. Ang mga sasakyang tila maliliit na langgam at ang mga taong nagsisimula na sa kanilang sari-sariling laban. Hinatid ko ang aking paningin sa aking mga kamay. Mapuputi na muli ang mga ito, malinis at may maayos na mga kuko. Ngunit kapag hinahaplos ko ang aking balat, nararamdaman ko pa rin ang mga kalyo at ang peklat ng paso sa aking pulso. Hindi ko na sinusubukang itago ang mga ito. Ang mga markang ito ay hindi na tanda ng aking kahihiyan, kundi mga medalya ng aking pagkapanalo. Sila ang nagpapaalala sa akin na bago ako naging isang matagumpay na negosyante, naging isa muna akong mandirigma sa gitna ng putikan. Nanay, tingnan mo po ang drawing ko. Lumingon ako at sinalubong ang masayang mukha ni Zuri. Ipinakita niya sa akin ang isang papel kung saan may guhit ng 2 babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Ang isa ay may korona at ang isa ay may 2 tirinta sa buhok. Napangiti ako ng buong puso. Ang bawat sentimo ng yaman na nabawi ko ay walang halaga kumpara sa boses na ito na tumatawag sa akin ng nanay. Nabalitaan ko ang nangyari kay Doña Malu sa loob ng bilangguan. Ang balita ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng dati ay naliligo sa ginto. Ngayon ay nakikipag-agawan sa rasyon ng pagkain sa loob ng isang madilim at siksikang selda.
Ang kanyang tinig na dati ay nag-uutos sa libu-libong tao, ngayon ay wala nang nakikinig. Si Marco naman ay madalas daw makitang naglalakad sa mga eskinita ng Maynila. Walang layunin, walang pera, at tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko na kailangang ipagdiwang dahil ang pananahimik ng aking puso ay sapat na parusa na para sa kanila. Nilapitan ako ni Mr. Mwangi. May daladalang isang maliit na kahon. Inilapag niya ito sa mesa at tumingin sa akin ng may malalim na respeto. Zara, nahanap na namin ang huling dokumento mula sa safe ni Malu. Ito ang nagpapatunay na ang tatay mo ay hindi namatay dahil sa sakit. Nilason siya ng dahan-dahan ni Malu upang makuha ang kumpanya. Hindi ako nagulat. Parang matagal ko na itong alam sa kaibuturan ng aking puso. Ang katotohanan ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto na. Ngunit sa halip na puot, ang naramdaman ko ay katarungan. Salamat, Sir Mwangi. Ibibigay natin ito sa mga awtoridad. Gusto kong makatulog ang tatay ko ng payapa. Alam na ang lahat ng gumawa sa kanya ng masama ay nagbayad na. Umupo ako sa tabi ni Zuri at niyakap siya ng mahigpit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pangako ng bukas. Ang katarungan ay nakamit na, ang yaman ay nabawi na, at ang kumpanya ay maayos na muling pinapatakbo. Ngunit higit sa lahat, ang aking pagkatao ay muling nabuo. Hindi ko na kailangang maghiganti sa pamamagitan ng galit. Ang pinakamatinding paghihiganti ko ay ang mabuhay ng masaya, matagumpay, at puno ng pag-ibig sa piling ng aking anak. Tumingin ako sa langit, sa abot-tanaw kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat. Ang ulan ng kahapon ay nag-iwan ng isang malinis at sariwang mundo. Ako si Zara Anzimba, isang anak, isang biktima, isang pulubi, isang reyna. Ngunit higit sa lahat, ako ay isang ina na hinding-hindi na muling bibitaw. Ang dapit hapon ng aking pighati ay lumipas na. At sa bawat bagong umagang darating, dadalhin ko ang aking mga peklat ng may dangal dahil sila ang nagturo sa akin na ang tunay na ginto ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa loob ng isang pusong natutong bumangon mula sa putikan.